Hello mga ka-ocean friend! Ito ang masakit na kaganapan bago ko umalis. Dito nga ay nagpasundo ako sa tatay ko dahil galing ako sa Manila sa training. Ito yung masakit sa akin yung uuwi akong may sakit yung alaga ko. Hindi ko in-expect na ganitong mangyayari. Kaya sobrang sakit ng damdamin ko neto. Naiiyak nang iyak ako. Kahit nasa training, umiiyak ako. Sabi nga nila, iyakin daw ako. Anong masama kung iyakin ako? Hindi naman kahinaan ang pag-iyak. Maraming tao ang iniisip na kapag umiiyak ka, mahina ka. Pero ang totoo, hindi nila alam ang mga laban na tahimik mo kinakaharap araw-araw. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na lumalaban ka pa. Na kahit nasasaktan ka, hindi ka sumusuko. Na kahit gusto mo nang bumitaw, pinipili mo pa rin magpatuloy. Kaya ito yung choice ko, ang magpatuloy sa pagbabarko. Kahit na mahirap, pero kailangan. Para sa mga pangarap na hindi pa natutupad. At sino pa ba ang asahan ko sa buhay? Kundi sarili ko lang. Para maging kalmado ang sarili ko ngayong araw. Dahil may masakit tayong balita, ay lumabas muna kami ng alaga kong si Yuri. Bago kami pumunta dun sa kapatid niya. At ito yung araw na masakit na hindi ko in-expect na iiwan na naman ako ng isang alaga ko. Hindi ko alam kung bakit ako iniwan ng mga mahal ko sa buhay. Siguro may dahilan, hindi ko alam, para lumaban at magpatuloy sa buhay. Mahirap maging mahirap, kaya kakayanin ko lahat para matupad lahat ng pangarap ko para sa mahal ko sa buhay, para sa mga yumao kong minamahal sa buhay, para sa inyo tong laban na ito. Dito nga'y napansin ko nga si Yuri kung ano yung tinatahulan niya. Kasi dyan madalas kumakain yung kapatid niya. Dyan sila madalas nag-aarutan at dyan sila madalas nag-aagawan ng pagkain. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit dyan siya lagi nakatingin. Ilang araw na nga siyang ganyan kahit ako napapatulala na ng minsan dahil hindi ako sanay, hinawala naman ako ng isang alaga. Pero ganun pa man, kailangan natin magpatuloy sa buhay. Dito nga ay nais kulit yung isa kong maleta at dahil sabi ko ay gusto ko nga pagsama-samahin lahat sana ng damit at dito nga ay first time kong mag-impake ng gamit ko. Usually yung gumagawa niyan ay yung mama ko. Nakakamiss mga panahon dito pa mama, siya talaga yung gumagawa niyan. At ako lang, taga-nood, taga-kain, wala, taga-abot ng gamit, ganun. Ngayon, ako na yung gumagawa. Ako na yung nag-impake, ako yung nagsasalansan, ako na yung nagluluto, naglalaba. At dahil nga strong independent woman tayo, ay kailangan natin harapin at kayanin lahat bawat ng pagsubok ng buhay. Ay, masyado na tamadrama tong vlog na to. Hindi na siya nakakaaliw, nakakaiyak na. Kaya naman, sige, babaguhin na natin ang tema ng boses ko. Ay, siya dito, alaga ko talaga. At ayan, nagtabi kami ng gabi dahil mga ilang days na lang ay aalis na ako. Lilipad na ako papuntang USA para magtrabaho sa barko dahil nandun yung barko ko kung saan ako magjo-join. Dito nga ako sa Clark para ibigay yung resignation letter ko. At eto na ang huling maleta na aayusin natin. Yes, huling maleta. Hindi ko talaga mawari kung paano ko ayusin itong maleta na to dahil gusto ko pagsama-samahin lahat ng damit kaso nga hindi kaya. Hanggang dito na. See you na sa next vlog.